Okay mga guys, no, itong Iran pala, no, itong Iran pala, nagpalipad ng drone at pinapunta sa US aircraft na nakaparada ngayon diyan sa Mediterranean Sea, parang wasakin na yung Iran. Pero itong Iranian na to, Iranian drone pinalipad nila papunta sa aircraft carrier. Alam nyo kung anong nangyari? Winasak. Winasak lang ng mga US Navy Kina nyo naman hindi pwedeng biruin. Hindi pwedeng biruin ang mga US Army, no? O kaya yung mga mga American Navy. Biruin na nila ang China, wag lang ang US Navy. Ayun, no? Winasak. Wasak ang drone. Ganyang kalupit. Ganyang kalupit ang Amerika pagdating sa digmaan. So, itong ating bibigyan ng reaction video, mga kababayan, reaction video, komentaryo, criticism, kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-komentaryo dyan. Okay, sa baba. Okay, no? Kung bago ka pa lang sa akin channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, no? And also, please, paka-subscribe din kay Good News Philippines. So, sa kanyang video to, natin bibigyan ng komentaryo at mainit na talakayan dahil ito yung mainit na balita ngayon sa ang Amerika at ang Iran ay magkakaroon ng labanan, gera. Okay, no? So umpisa na natin. Winasak ng militar ng Amerika nitong Martes ang isang drone na agresibong lumalapit sa USS Abraham Lincoln aircraft carrier sa Arabian Sea, kung saan nakaposisyon ang Carrier Strike Group ng Amerika. Ang Iranian Shahid 139 drone ay lumipad patungo sa aircraft carrier nang walang malinaw na layunin. Dito na pinutukan ng isang US fighter jet ang drone ng Iran. Ang F-35C fighter jet mula sa Abraham Lincoln ang nagpabagsak sa Iranian drone bilang self-defense at upang protektahan ang crew ng US aircraft carrier. Sabi ni Navy Captain Jim Hawkins, isang tagapagsalita ng US Military Central Command, ito ang patunay mga kabayan na biruin nyo lang ang China, wag na ang Amerika. Ang insidente ay nangyari habang inilalatag ng mga diplomat ang mga pag-uusap sa nuklear sa pagitan ng Iran. Opo, tingnan nyo naman mga kababayan Biro naman nagpalipad nagpalipad ang Iranian ng drone malapit sa mismo sa tumapat sa aircraft carrier ng Amerika. Anong ibig sabihin nito? Nagyayabang. Ibig sabihin nagyayabang yung Iranian na kaya nilang pulbusin o talunin sa digmaan yung Amerika. Pero hindi umubra yung kanilang kayabangan. Tingnan naman pinabagsak ng US Navy ang Iranian drone. Tingnan nyo naman Kinamahabang nag-uusap pala sa Oman ang Amerika at si Iranian doon. Mayroon isang nagyabang yata na pinalipad yung drone nila. Kala nila siguro matatakot nila yung US. Ayun pinabagsak. At Estados Unidos. Tumanggi namang magkomento ang Iran sa nangyaring insidente. Kinumpirma naman ng lokal na pahayagan ng Iran na totoong merong drone na nawalan sila ng communication na nagsasagawa ng pagpatrol sa international waters, pero ayaw nitong magbigay pa ng karagdagang impormasyon. Wala namang nasaktan sa mga crew ng mga Amerikano at nasira mga kagamitan sa panahon ng insidente. Isang malaking pagkakamali ng Iran military na harasin at subukan ang kahandaan ng puwersa ng Amerika. Today I did speak with folks. Ayan, tingnan nyo naman nananakot ang Iranian nananakot. Sinusubukan nilang takutin yung mga US Navy dyan na nakaredy na para tunawin yung Iran. Dyan sa Mediterranean Sea, nagpalipad sila ng drone. Ayun nga, pinabagsak. Tapos sasabi ng Iran na lost communication daw. Kung ano yun, naliligaw. Naliligaw yung drone. Ayun siguro nagdahilan na lang yun para para makaligtas sila sa hagupit ni Uncle Sam. What?
over at the Pentagon this morning, who said that CENTCOM acted both appropriately and necessarily to protect our U.S. personnel and equipment in the region. So CENTCOM did make the decision to shoot down that Iranian drone. It was unmanned. It was acting aggressively towards our USS Lincoln, which we know that aircraft carrier is in the region at the direction of President Trump. As for the president, he remains committed to always pursuing diplomacy first. But in order for diplomacy to work, of course, it takes two to tango. You need a willing partner to engage. And so that's something the president and Special Envoy Witkoff are exploring and discussing right now. Special Envoy Witkoff is set to have conversations with the Iranians later this week. Those are still scheduled as of right now. But of course, the president has always a range of options on the table, and that includes the use of military force. The Iranians know that better than anyone. Just look no further than the highly successful Operation Midnight Hammer, which took not just Iran, but the entire world by surprise and completely obliterated their nuclear capabilities earlier last year. Malaking pagkasunog ang naitala naman sa Janad Abad sa Tehran kahapon sa Iran. Makikita sa video ang malawak at pinsalang idinulot nito. Tingnan nyo mga kababayan Hanggang ngayon siguro hindi yata nagkasundo si Trump at ang leader ng Iranian, no? So hihintay natin yan. Naku, kawawa ka Iranian. Madagaya ka kay Maduro ng Venezuela. Na Venezuela na bansa, no? Dudukutin ka na lang. Kawawa ka naman. Kailangan makapagkasundo ka sa Amerika. Simple lang naman ang gusto ng Amerika. Alam niya ba kung ano yon? Ang gusto lang ng Amerika ay tigil ng Iranian ang kanilang nuclear site. Dahil nakakatakot magkaroon ng nuclear ang Iran daw. Sabi ni Donald Trump. Baka gawin nilang kumbaga i-terrorize ang buong mundo. Ito, hindi pa matukoy ng mga otoridad ng Iran kung sino ang may kagagawa nito at ano ang sanhi ng sunog. Ayan, nagkaroon na ng pagsabog at pagsunog dyan sa loob ng Iranian. Pero di nila alam. Hindi nila alam kung saan nanggaling, kung kanino galing. Ganyang kalupit si Uncle Sam ang mga US Army, no? Matatalino yan. Kaya hindi nila basta-bastang matatalo yan. Kaya tuloy, Iranian, kawawa kayo pag hindi kayo nakapagkasundo sa Amerika. Super good news naman mga kabayan. Mga bagong C-130J Super Hercules ng Pilipinas, ipinakita na, pintura na lang ang kulang at good to go na ang mga dambuhala, brand new at mga bagong modelo ng C-130 para sa mga Pilipino. Nakatakdang darating ngayong Hulyo ang unang batch ng mga C-130J30 Super Hercules sa Pilipinas. Sa ibang balita naman sa China, wala ni isang Chinese officials ang kumukontra o sumasalungat sa kanila. Lahat sinasabi sa China mula sa kanilang leader hanggang sa pinakamababang sangay ng kanilang gobyerno hanggang sa kanilang mainstream media, lahat ng napapaloob sa 9-dash line ay sakop nila. Pero sa Pilipinas, kapwa natin Pilipino, may batas na pero tayo pa mismo ang nagsasabing may mali sa West Philippine Sea. Yan ang dahilan na kahit mali ang ginagawa ng China, mas lumalakas pa ang kanilang loob dahil may mga Pilipinong suportado ang kanilang kampanya. Pero yung China, yung beloved China niya, yung 9-dash Oo nga naman, no? Nakakalungkot nga naman talaga, no? Na sa kabila ng mga inchik talagang talagang kumbaga sinasakop na ang ating o kinukuha na ang ating dapat ay atin sa West Philippine Sea ay may mga sumusuporta pa na mga Pilipino o mga senador, may sumusuporta pa sa mga China. Nakakalungkot lang isipin, no? Kaya nga dapat talaga makulong na. Ay, teka, ba't kulong kagad? Diretso ulit natin. walang coordination hanggang ngayon.
hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea? Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Alam mo, si Marcoleta was a congressman. Ayan, tingnan nyo naman isa na yun si Senador Marcoleta. Para siyang para siyang kumukontra. Parang kumakampi pa eh. Pilipino naman siya. Bakit parang pinagtatanggol niya pa ang mga China, no? So talaga nakakalungkot lang talaga, mga kababayan. When Republic Act 9522 was approved. And he was also, I think, in Congress when the Maritime Zones Act was approved. Under these two laws, klarong-klaro, we have the archipelagic baselines under Republic Act 9522. Andun yung coordinates ng ating baselines. Under UNCLOS, from those baselines, you just measure 200 nautical miles. Then you know the exclusive economic zone. Kasi alam mo na yung baseline eh. Ang importante dyan, alam mo yung baseline. So you can do that by satellite technology, GPS, makuha mo kaagad kung saan yung 200 nautical miles. Yung mga bansa naman, the coastal countries of the world did not, there are some who have fixed their coordinates, the limits of their 200 nautical mile, pero madami hindi. Tayo, we have already fixed the coordinates of our baselines. That is sufficient. In fact, more than sufficient yan dahil under UNCLOS, you don't have to make any proclamation, any legal act so that you can claim your territorial sea and your exclusive economic zone. The law, the UNCLOS gives that to you already. You don't have to do any formal act. Nakalagay doon. There is no need for any formal act or formal proclamation to have your legal rights to your continental shelf and your territorial sea because that is already in the law. Mechanical na lang yung measurement. Doon sa measurement, linagay na nga natin yung archipelagic baselines. Alam mo na yung coordinates. So from that, you can measure the 200 nautical miles. Yung China, yung 9-dash line, walang coordinates yan. Kung saan nila nilalagay yung lumalaki pa nga. They added the 10th dash. Sabihin niya, dapat tayo may coordinates. Yung China wala. And first of all, we already have our archipelagic baselines with the coordinates. That's more than what the UNCLOS requires. In fact, like UNCLOS says automatic yan. Inherent. You have the inherent right to your continental shelf because you are a coastal state. Because if you have a land, yung maritime zone mo, territorial sea and exclusive economic zones, that is just an accessory, ang tawag niyan. Automatically, you have a territorial sea once you have an island. So, if you have an island that's habitable, meron ka ng EEZ automatically. You don't have to pass a law to be entitled to your EEZ. That is your inherent right as a coastal state. Yan ang nakalagay sa UNCLOS. So yung sinasabi ni Marcoleta na wala pa kasi wala tayong batas, mali yun. He's trying to deny what international law has given us already. Laban Pinas. Ayan, sabi ko na nga ba si Senator Marcoleta talaga, no? Talaga nakakalungkot lang talaga isipin na ang magtatanggol dapat sa atin, dapat ang talagang adhikain ng mga politiko tulad ng mga senador tungkol sa bayan. Tungkol sa bayan ba? Kumbaga, kaya sila naging senador para senador ng bayan, hindi para maging senador ng mga mananakop o mga makukulit na inchik. Ay nako. Nakakalungkot lang talaga isipin mga kababayan, no? So, So, hanggang dito na lang tayo, mga kababayan. No? Please, bago tayo magtapos, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos.
nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na akin pang i-upload at magkakaroon tayong reaction sa mga nangyayari sa ating bayan. Okay? So, maraming salamat.